Kumusta mga ka-angler, mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong YouTuber at fishing expert at narito na naman tayo para sa isa na namang kapanapan nabik na forecast ng kagat ng isda. Ngayong araw, sasama kayo sa akin para alamin ang pinakamainit na spot at pinakamabisang diskarte sa pangingisda para sa darating na Miyerkules, 19 ng Nobyembre, 2025. Maghanda kayo dahil mayroong hatid na kakaibang sorpresa ang araw na ito para sa ating mga mangingisda dito sa Pilipinas. Sa araw na ito, mararanasan natin ang pinaghalong panahon. Ngunit huwag kayong mag-alala, may mga diskarte tayo para masulit ang bawat kagat. Ngayon, dumako na tayo sa pinakainaabangan ninyong bahagi, ang forecast para sa iba't ibang uri ng isda at ang mga taktika na ating gagamitin. Sa pagpasok ng Nobyembre, kung saan malapit nang magwakas ang tag-ulan at magsisimula na ang tag-araw, aktibo pa rin ang maraming uri ng isda sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una, para sa ating mga mahilig sa bangus, mas, or milkfish, na pambansang isda pa man din natin. Kung saan hahanapin, karaniwan silang matatagpuan sa mga mabababaw na bahagi ng dagat, sa mga bakawan o sa mga tabing ilog na may pinaghalong sariwa at alat na tubig. Bakit doon? Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa 28 hanggang 30 degrees Celsius, mas nagiging aktibo ang kanilang paghahanap ng pagkain sa mga lugar na may sapat na oxygen at masaganang plankton. Sa anong ihuhuli? Pwedeng gamitin ng pangpalutang na may tinapay o kaya naman ay maliit na hipon o lumot. Subukan ninyo rin ang paggamit ng light tackle dahil kilalang malakas lumaban ng bangus. Isang maliit na tip, mas maganda ang kagat nila sa maagang umaga o bago sumapit ang dilim. Para naman sa mga naghahangad ng malalaking huli, pag-usapan natin ang mga lapu-lapu, ipaksata at maya-maya or grouper at red snapper. Saan sila mahahanap? Ang mga isdang ito ay madalas na nakatira sa mga bahagi ng karagatan na may mga korales, bato o anumang estruktura na nagsisilbing tirahan o taguan. Bakit doon? Dahil sa patuloy na mainit na temperatura ng tubig, mas nagiging aktibo ang mga reef fish na ito. Ano ang gagamitin? Para sa lapu-lapu at maya-maya, mainam ang paggamit ng bottom fishing na may buhay na pain tulad ng maliit na isda o hipon o kaya'y sariwang pusit. Kung spinner kayo, subukan ang mga jigs o soft plastics na kahawig ng maliit na isda. Ang lakas ng kagat nila ay ramdam na ramdam, kaya siguruhin ninyong matibay ang inyong mga gamit. At para sa ating mga nagpaplano ng pangingisda sa mga lawa, ilog, or fish pond, ang tilapia ang ating target. Saan sila mahahanap? Matatagpuan sila sa halos lahat ng freshwater bodies sa Pilipinas, lalo na sa mga mabababaw na bahagi na may halamanan. Sa anong ihuhuli? Ang tilapia ay kilala sa pagiging mapili sa pain, kaya subukan ng iba't ibang uri. Ang uod, tinapay o mais ay karaniwang epektibo. Kung minsan, ang paggamit ng maliliit na pellets na ginagamit sa pagpapakain ng isda ay mabisang pang-akit. Gumamit ng light float rig o maliit na feeder rod. Ngayon, balikan natin ang bakit sa likod ng ating forecast. Panahon. Sa Miyerkules, 19 ng Nobyembre, 2025, inaasahan ang bahagyang pagkidlat-kulog sa araw at mahinang pag-ulan sa gabi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na may 45% na tsansa ng ulan sa maghapon. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 26 hanggang 29 na degree Celsius sa araw at bababa sa 25 hanggang 28 sa gabi. Ang ganitong panahon, lalo na ang bahagyang pag-ulan, ay maaaring magdulot ng pagbaba ng atmosperikong presyon
na maaaring maging dahilan para maging mas aktibo ang isda sa paghahanap ng pagkain. Ang hangin ay inaasahang magiging mahina hanggang katamtaman sa humigit kumulang 15 kilometro bawat oras, na magandang balita para sa mga nag-aangkla o nagpaplano ng pangingisda sa karagatan. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay nananatiling napakainit, na nasa pagitan ng 28 hanggang 30 degrees Celsius sa karamihan ng rehiyon sa Pilipinas. Ang mainit na tubig ay nangangahulugang mataas ang metabolismo ng isda, kaya mas mabilis silang magutom at mas agresibo sa pagkain. Kaya kahit may kaunting ulan, ang init ng tubig ay magpapanatili sa kanilang pagiging aktibo. Pase ng buwan. Para sa Miyerkules, 19 ng Nobyembre, 2025, ang buwan ay nasa fase ng waning crescent o papatapos na ang huling bahagi ng kabilugan, na may napakababang iluminasyon na mas mababa sa 2%. Ito ay halos new moon na, dahil ang new moon ay sa Nobyembre 20 na. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang panahon ng new moon ay madalas na nagdudulot ng magandang kagat ng isda. Bakit? Dahil sa kawalan ng liwanag ng buwan sa gabi, mas lumalabas ang mga isda na nocturnal o nangingisda sa dilim, at mas nagiging agresibo sila sa paghahanap ng pagkain sa mababaw na bahagi. Nagdudulot din ito ng mas malakas na agos na nagpapagalaw sa mga pagkain ng isda. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, masasabi nating ang isda sa Pilipinas ay nasa estado ng pagiging kapritsoso hanggang sa maganda ang kagat sa araw na ito. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanilang mataas na aktibidad. Bagamat may tsansa ng pag-ulan at thunderstorm na maaaring magpabago ng presyon at panandali ang makapagpababa ng kagat, ang papalapit na new moon ay nagbibigay ng mataas na pag-asa para sa magandang huli, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at paglubog ng araw. Maghanda para sa kapritsoso hanggang magandang kagat ng isda, dahil sa pinaghalong epekto ng papalapit na new moon, mainit na tubig, at bahagyang pabago-bagong panahon. Kaya mga kaibigan, tandaan ang mga tip na ito. Umaasa akong magiging matagumpay ang inyong pangingisda. Wala nang masasarap pa sa sariwang isda na sariling huli mo. Kaya, ni isang buntot, ni isang kaliskis, sanay maging masaya at produktibo ang inyong pangingisda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video, at syempre, i-share sa inyong mga kapwa mangingisda. May tanong ako sa inyo, mga kaibigan. Saan kayo karaniwang nangingisda tuwing Nobyembre? At ano ang inyong paboritong pain? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na forecast. Happy fishing!